Samantala, napakabilis ni Whitesword, iniwan si Ming Shiren at ang iba pa sa isang iglap. Pagdaan sa isang kagubatan sa bundok, itinuro ni Ciu Honor na may matalas na mata ang ibaba. Master, ano yan? Hindi ba't yan ang lumilipad na karwahe na naghatid ng mga regalo sa akin sa Skylark Tower? Maaari bang naroon din ang ikapitong kapatid? Naaalala ang mga pangyayari nitong nakaraang ilang araw, galit na umungal si Lasho. Masamang disipulo, takbo, iniisip na tumakbo. Kulog na enerhiya, target, lumilipad na karwahe. Agad na pinunit ni Lasho ang isang talisman, at sa sumunod na segundo, isang ipu-ipo ang lumitaw sa himpapawid, kung saan isang makapal na kidlat ang direktang tumama sa lumilipad na karwahe. Sa isang malakas na pagsabog, ang lumilipad na karwahe ay nahati, nagkalat ang mga piraso mula sa langit. Si Flowers and Moon Journey, na sumusunod mula sa malayo, ay nanatiling nakatayo sa eksenang ito. Akala niya ay maiintindihan niya ang mga pamamaraan ni Lasho sa paghuli kay magnanakaw Yunsan dahil sa kanyang limitadong karanasan. Ngunit ang pagpapakita ng kulog na enerhiya na ito, na may kakayahang gamulat sa langit at gumalaw sa gayong kalayuan, ay ginawang parang maliit na bagay ang kanyang maraming pinakawalang palaso. Nasiyahan si Ming Shiren at Duan Muxing sa panoorin mula sa gilid. Kapag nagalit ang ating master, sino ang makakalaban? Kung ang ikapitong disipulo ay nasa lumilipad na karwahe, malamang na hindi siya nakatakas. Talagang pinahirapan ni Old Seventh ang kanyang sarili sa pagkakataong ito. Habang bumabagsak ang lumilipad na karwahe, nataranta ang ilang mga mataas na antas na cultivator at tumakas sa lahat ng direksyon. Umalangaw-ngaw ang galit na boses ni Lasho. Masamang disipulo, magpakita ka agad. Ang paglalakbay na ito sa Skylark Tower ay maaaring hindi nagbigay ng anumang merit points, ngunit ang paghuli kay Old Seventh ay gagawing sulit ito. Natakot ang tumatakas na mga cultivator. Paulit-ulit na nagbabala ang pinuno ng culto na lumayo kay Tiandao at huwag magkaroon ng anumang pag-iisip ng paglaban. Halos naging isang batas na ito sa loob ng Darknet cult. Ang tanging iniisip nila ngayon ay tumakas. Tumakas para sa kanilang buhay. Ang mga mababang antas na cultivator ay maaari lamang maglabas ng simpleng malakas na enerhiya na panangga upang bumagsak, habang ang mga nasa itaas ng Brahmasi Realm ay maaaring dahan-daang bumaba sa pamamagitan ng pagkontrol sa kanilang paglipad. Tiningnan ni Lasho ang mga cultivator, na walang sinuman sa kanila ang nasa itaas ng Divine Court Realm. Si Old Seventh si Wu Ya, na nakuha ang peacock feather at nakumpleto ang paglalakbay, ay papunta na ngayon sa Skylark Tower. Ang mga cultivator ay nasa isang dakilang awit ng pagkahabag. Tiyak na nakapasok na sa Nascent Divinity Tribulation Realm. Kung hindi, imposibleng para sa isang tao na nasa Divine Court Realm lamang na umupo sa posisyon ng pinuno ng culto. Ang kawalan ni Old Seventh ay nangangahulugang wala si Wuya sa kanila. Ciu Honor. Okay. Pagkatapos bugbugin ni Ciu Honor ang grupo ng mga cultivator, ginamit niya ang Brahma Heaven Silk upang pagbigkis-bigkisin sila. Master, dapat ko pa ba silang bugbugin hanggang sa ibunyag nila ang kinaroroonan ng ikapitong kapatid? Ikan-away ni Lasho ang kanyang kamay at lumapit sa mga cultivator. Tatanungin ko ang lahat ng tanong ng isang beses lamang, at kung may isang maling sagot, pananagutan ninyo ito. Ikan-away ni Lasho ang kanyang kamay at lumapit sa mga cultivator. Tatanungin ko ang lahat ng tanong ng isang beses lamang, at kung may isang maling sagot, pananagutan ninyo ito. Nang inag ang grupo ng mga cultivator, humaharap sa unang dakilang demonyo ng mundo, na siya ring master ng pinuno ng culto. Tanong ni Lasho, nasaan si Wuya ngayon? Matandang senior, sumusunod lamang kami sa utos. Ang pinuno ng culto ay palaging mailap, at talagang hindi namin alam. Kung gayon, bakit kayo nagtatago rito? Inutusan kami ng pinuno ng culto na obserbahan ang sitwasyon pagkatapos naming ihatid ang mga regalo kay Mr. Ninth. Kaya, tila ang usapin kay Yunsan ay pinlano ni Wuya. Ano ba talaga ang kanyang tunay na intensyon? Habang nag-iisip si Lasho, lumapit si Ming Shiren na may saludo. Master, samobra na ang ginawa ni Old Seventh sa pagkakataong ito.
nang ahas siyang magplano sa likod ng Evil Sky Pavilion. Handa akong manatili upang hanapin si Old Seventh at nangangako akong huhulihin siya. Umiling si Lasho pagkatapos makinig. Malamang na hindi ka katapat ni Old Seventh. Hindi lang ito tungkol sa cultivation. Pagdating sa katusuhan, maliliit na panlilinlang lang ang ginagawa ni Ming Shiren. Pagkarinig nito, nagpakita ng hindi pagsang-ayon ang mukha ni Ming Shiren. Hindi pa tiyak kung sino ang mas malakas. Pagkatapos, lumapit si Duan Muxing at tinapik ang kanyang balikat. Marami nang bumuti si 4th Junior Brother kamakailan. Sa ating mga sparring session, napansin kong lalo siyang nagiging katulad ko. Napansin kong mas naging matatag na siya kaysa dati. Tinaas ni Ming Shiren ang isang kilay. Bakit parang medyo kakaiba yan? Hindi sila pinansin ni Lasho at Bumaling sa nakagapos na mga disipulo ng Darknet. Bumalik kayo at sabihin ninyo sa inyong pinuno ng kulto. Kung alam niyang nagkamali siya, dapat siyang pumunta ng personal. Nang makitang aalis na ang kanyang master, mabilis na nagmungkahi si Ming Shiren. Sa tingin ko, bakit? Hindi natin silang lahat itali sa bundok at patayin ng isa araw-araw. Kung pinahahalagahan ni Old Seventh ang pagkakaibigan at katwiran, marahil ay magpapakita siya. Hindi na nag-abala si Lasho na sumagot. Kung ganoon lang kasimple ang mga bagay, disiplinado na niya sana ang lahat ng kanyang mga disipulo ngayon pa lang. Bakit pa ito umabot hanggang ngayon? Ang mga disipulo ng NET, na natakot sa banta ni Ming Shiren, ay nagmakaawa ng awa. Pakiusap, patawarin ninyo ang aming buhay. Binabayaran lamang kami para sa isang trabaho. Hindi pa namin nakikita ang mukha ng pinuno ng kulto. Pakiusap, matandang senior, patawarin ninyo kami. Ang aking asawa, na hindi ko nakita sa loob ng 3 taon, ay buntis, at magiging ama na ako. Nagtataka si Duan Muxing. Binabayaran para sa isang trabaho. Tumango si Ming Shiren at nagpaliwanag. Ang tunay na Darknet ay hindi binubuo ng mga tiyak na miyembro ng gang, ngunit nakakalat sa bawat sulok. Maaari silang maging mga mangingisda, kusinero, o maging mga mataas na ranggong opisyal sa palasyo. Mula nang itatag ito, maraming naagrabyado ang Darknet. Paano kaya nila titipunin ang lahat ng kanilang mga tagasunod sa isang lugar, na ginagawang madali silang mahuli ng sabay-sabay? Nanliwanag ang mga mata ni CIU Honor. Ang talino ng ikapitong kapatid. Hindi, ang kanyang katusuhan. Pagkatapos sumulyap kay Ming Shiren, lumundag si Lasho sa likod ni White Zerd. Kung ganoon, ipinapasa ko na sa iyo ang usaping ito. Pagkatapos magsalita, patuloy siyang lumilipad patungo sa direksyon ng anyang kasama sina CIU Honor at Duan Muxing. Nakatayo pa rin si Ming Shiren, mukhang bigo, at sinampal ang kanyang sarili. Yan ang napapala ng sobrang daldal. Kuryosong tumingin sa kanya ang mga nakaligtas na cultivator, na sinasampal ang kanyang sarili. Wala siyang gagawin. Wala siyang gagawin. Hindi siya. Grabe naman. Well, demonyo siya pagkatapos ng lahat. Naiintindihan ng ilang masasamang ugali. Pagkatapos sampilan ang kanyang sarili, bumaling siya sa grupo ng mga disipulo ng Darknet. Masama ang aking pakiramdam, kaya kayo ang magdurusa. Pagkatapos ay agad niyang ginamit ang mga baging upang balutin sila. Ang Aokigahara ay lumago ng walang pigil, naghihila at nagpipihit, habang ang mga hiyawan ay umaalingaw-ngaw sa buong bundok. Pinanood ni Flowers and Moon Journey ang eksena mula sa malayo, nakakaramdam ng pagkabalisa at hindi ng ahas lumapit. Niloloko ba ako ng ikatlong prinsipe? Hindi ba niya sinabi na hindi naman ganoon katikot takot ang mga demonyo ng Evil Sky Pavilion? Ang init ng ulo ni Ming Shiren ay hindi mahuhulaan, at tila medyo wala pa siyang kontrol. Nag-isip siya sandali, tumitingin sa paalis na si Duan Muxing. Gayunpaman, tila pinaka-normal si Mr. 3. Samantala, sa punong himpilan ng Mount Tranquility Underworld Sect, sinabi ni Yu Zhenghai kay si Yuya sa pangunahing bulwagan. Ikapitong nakababatang kapatid, hindi ka ba natatakot na magalit sa iyo ang ating master dahil dito? Bahagyang ngumiti si Yuya, nakakatandang kapatid, walang kinalaman sa akin ang kaguluhan sa Anyang City. Nagpasa lamang ako ng mensahe. Kung galit si master, hayaan mo siyang magalit. Tumayo si Yu Zhenghai mula sa kanyang upuan.
Nakababatang kapatid, palagi akong nagtataka. Anong uri ng sonic power ang maaaring agad na magtaboy sa apat na dakilang tagapagtanggol? Kung hindi alam kahit ng nakakatandang kapatid, mas lalo akong walang alam. Gayunpaman, ang ating master ay nabuhay ng 1,000 taon. Normal lamang na mayroon siyang ilang paraan ng pagliligtas sa buhay. Kahit ang 10 pinakamahuhusay na master ay hindi gaanong nagawa laban sa kanya sa kanilang sunod-sunod na pag-atake. May katuturan, narinig na muling lumitaw ang Cloud Kerseng Flying Chariot sa Tangzi Town at tinalo ang dakilang pormasayo ng 10 Soros ancestors. Sa iyong opinyon, ano ang balak ni Master dito? Tumawa si Yu Zhenghai. Sa akin, sa kanyang edad, dapat siyang manatili sa Evil Sky Pavilion, magtipid ng lakas, at magawa ang anumang gusto niya. Hindi siya, at mamuhay ng komportable sa kanyang mga huling taon. Ang pagiging masyadong mataas ang profile ay tila hindi makatwiran. Tumango si Siyuya. Sa katunayan, ang Darknet ay nakakalat sa buong mundo. Ngunit ang tanging lugar na walang tao ko ay ang Evil Sky Pavilion. Mahirap humatol ng walang mga insider sa Evil Sky Pavilion. Hindi kailangang mag-alala ang nakakatandang kapatid. Ang pagkakasangkot ni Master sa kaguluhan sa Anyang City ay malamang na hindi sinasadya. Ang tunay niyang target ay si Yunsan pa rin. Nagtanong nang may pagtataka si Yu Zhenghai. Kahit ikaw ay nag-iisip na kikilos ako laban kay Wei Zuyan. Nakababatang kapatid Wuya, tumawa si Siyuya. Nakakatandang kapatid, hindi mo ako nauunawaan. Sa pagsusuri ng iba't ibang mga kadahilanan, ikaw talaga ang may pinakamaraming motibo na kumilos laban kay Wei Zuyan. Sa pagkamatay ni Wei Zuyan, kahit na hindi magkagulo ang Great Flame, tiyak na haharap ang pamilya ng hari sa isang tunggalian sa kapangyarihan. Hanggat buhay pa ang emperador, hindi makakapagdulot ng malaking gulo ang 5 prinsipe na ito. Ang nakakatandang kapatid ay palaging maingat at hindi kailanman gagawa ng gayong mababang antas na pagkakamali. Tumawa si Yu Zhenghai bilang tugon. Hahaha, lubos akong sumasang-ayon sa iyong mga salita. Sabi ni Siyuya, nakakatandang kapatid, binobola mo ako. Nakababatang kapatid, para sa tinatawag na Asher Fall Fragment. Hindi nag-atubiling umalis si Master sa Evil Sky Pavilion. Alam mo ba kung ano ang espesyal sa bagay na ito? Umiling si Siyuya. Ang Asher Fall Fragment ay madaling makakahiwa sa malalakas na enerhiya na panangga at maaari ring magsilbing pinakamahusay na material para sa pagpapanday ng mga sandatang heavenly grade. Bukod doon, wala nang espesyal dito. Malinaw na hindi ito makatwiran. Kung walang espesyal dito, bakit mag-aabala ang Evil Sky Pavilion ng labis na hanapin ang Asher Fall Fragment? Sa kasamaang palad, hindi sila makakuha ng impormasyon mula sa Evil Sky Pavilion at maaari lamang maghinala ng walang batayan. Hindi nagtagal, sinabi ni Hua Chongyan, ang pinuno ng Asher Dragon, ang sitwasyon sa Anyang ay naliliwanagan na. Ang nagpapanggap na Underworld Sect ay ang pinuno ng Clarity Sect, si Maki. Pagkarinig sa balitang ito, lumitaw ang mga ngiti sa kanilang mga labi, na tila hindi nagulat. Nagbigay galang si Siyuya, binabati kita, nakakatandang kapatid. Ito ay isang pagkakataong bigay ng langit. Mahigpit na nag-utos si Yu Zhenghai, na iwinawasiwas ang kanyang kamay. Ipadala ang utos. Ibagsak ang Clarity Sect sa loob ng 1 buwan. Mabilis na sumaludo si Hua Chongyan. Ayon sa utos, hindi namin bibiguin ang inaasahan ng pinuno at tiyak na ibabagsak namin ang Clarity Sect sa loob ng 1 buwan. Ang pinuno ng Clarity Sect, na dati nang nasugatan, at ang master ng Clarity Sect, si Pan Letian, ay nawawala, na nag-iiwan lamang ng isang 7 Lives Master na si Yuhungi. Sa kakayahan ng 4 na dakilang tagapagtanggol, ang pagbagsak sa Clarity Sect ay isang bagay lamang ng panahon. Matagal nang hinihintay ni Yu Zhenghai ang gayong malaking pagkakataon. Ayon sa dating lakas ng Underworld Sect, maaari rin nilang puwersahang ibagsak ang Clarity Sect, ngunit ang halaga ay masyadong mataas. Gayunpaman, si Yu Zhenghai ay hindi isang padalos-dalos na tao. Walang nakakaalam kung nasaan si Pan Letian.